Rosana's POV. Ang pogi ni Sir Adriel, no? Oo, sinabi mo pa at ang ganda rin ng katawan. Dinig kong pag-uusap ng mga kababayan sa asyenda at tinitigan ko naman ang gawi kung saan sila nakatingin. Kaya pala nakatingin sila kay Adriel na walang pang itaas sa damit habang nagsisibak ng kahoy na gagamitin para sa piging na gagawin sa asyenda next week. Dahil ikalimang kaarawan kasi ni Adriela at pasasalamat na rin sa naging magandang ani ng mga pananim tulad ng palay, mangga at kopra. Napatikim ako para maagaw ang atensyon ng mga dalagang ito. Imbes maghabi ng banig, mas pinagtutuunan ng pansin ang katawan ni Adriel. Ito naman kasing Adriel na to naisipan pa maghubad. Kala mo kagandahan ng abs at dibdib. Lumingon naman at napatingin sila sa akin. Napayo ko mga ito tumihingi ng pasensya. Hindi ko sigurado kung anong hinihingi nila ng kapatawaran, kung hindi nila pagtatrabaho o ang pagpapantasya nila kay Adriel. Sige na, tapusin nyo na yan dahil kakailanganin na yan ng Doña Lina bukas. Sambit ko lang at talagpasan sila. Nalapit ako kay Adriel pero pagsasabihan ito sa pagbabalandra ng kanyang pangit na katawan. Ilang hakbang pa bago ko marating ang kinaroroonan niya nang mapansin niyang papalapit ako kaya ngumiti rin siya kaagad pero inirapan ko lamang siya. Tumigil sa kanyang ginagawa at pinunasan ng kanyang pawis na malayang dumadaloy sa kanyang kahubaran. Hello baby? Bati niya sa akin, inesmeran ko lamang. Pwede ba, Adriel? Huwag kang basta maghuhubad dyan at ipakita sa lahat ng pangangatawan mo. Ano ka, porn star? You are entering all the ladies' eyes here. Bulalas ko. Nakita ko naman ang pag-stop ng kanyang maganda at mapapungay na mga mata sabay ngisi. Huwag ka na magselos, baby. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang makakahawak nito. You know that I already surrendered all of me to you, right? At tumakbang to papalapit sa akin and ready to hold and kiss me. Pero umiwas ako. Hindi pa. Basta. Ayoko na dundungisan ng kalaswaan mong hasyenda. Makaalis na nga. Iritableng turan ko at tatalikuran siya nang marinig ko pang sinabi nitong kinangiti ko ng palihim. Sos, ang hard to get talaga nitong soon-to-be misis ko. I love you, Rosana. Makakuha ko rin ng matamis mong oo. Sambit ito na alam kong narinig na malapit na mga tauhan sa gawin namin. Di na ako sumagot at nagdiretso na papasok muli sa manson. Pagkapasok ko'y kagad ko ring nakita ang mga anak ko na nasa salas at mukhang kakatapos ang makipaglaro sa labas. Ngumiti ako while approaching them at ganun din sila na mapansing tinang paglapit ko. Mama, Mommy! Sabay na pagtawag ni Adriel at Amiel sa amin. Ang sarap sa tenga. Ito ang pinakaasam-asam ko sa buong buhay ko to be a mother. Nahaplos naman ako sa aking malaki ng tiyan at madadagdagan pa. Excited na ako na mabas ang third baby ko with the same man I always love with all of my heart. Umupo ako sa mahabang sofa. Pumesa agad ako sa dalawa sa tabi ko. Pinagitnaan nila ako. Humiga ang anak kong babae sa hita ko habang ang firstborn ko naman, dinampian ako ng halik sa pisngi bago yumakap sa aking leeg. Mommy? Muling sambit ni Amiel. Tugon ko. Amiel already knew the truth since day one. Nang dumating sila ni Adriel dito sa hasyenda. Kaya hindi na ako nahirapang mag-esplika bakit nandito sila in the first place. Hindi ko pa nga para na itatanong ang bagay kay Adriel kung siya ba nagsabi dito ng katotohanan at kung paano niya na ipaliwanag ng maayos sa murang isip ni Amiel para kagad nitong maintindihan ang sitwasyon namin. Hinaplos ko ang malambot na buhok ni Amiel at Adriela habang nakapikit. Feeling the moment that I have with my kids. I love you. Wika ni Amiel na kinagagalak ng aking puso. I love you more, anak. At muli hinalikan niya ako sa aking pisngi, kaya hinalikan ko rin siya sa kanyang noo. Napansin ko naman ang pagmulat ng mata ni Adriela at pagtingala sa akin kaya ngumiti ako. Ako mama, do you love me too? Malumanay pang tanong nito nang nitian ko lang din. Kahit nahihirapan na ako yumuko, inabot ko pa rin ang kanyang noo to give her a kiss there. Inaplos ko ang kanyang pisngi. My sweet Adriela. Parang kailan lang ito na matutong maglakad. Ngayon hindi na maperme sa loob ng bahay dahil laging nasa labas at nakikipaglaro sa mga kasing edad niya. Of course, darling, I love you so much. I love you both. Sambit ko at niyakap silang dalawa. Mabuti nilang din nagkasundo kagad ang dalawa nung una ko silang pinakilala bilang magkapatid. Si Daddy. Narinig ko namang tanong ni Amiel out of nowhere. How about him? Maangkong balik tanong. Mahal mo ba siya, Mommy? Dahil mahal na mahal ka ni Daddy kaya umalis si Mommy at Tina. Di ko alam ang isasagot ko sa anak ko. Ba't parang ang hirap? I mean, knowing alam na ang anak ko na umalis si Atina dahil sa pagmamahal ng tatay niya sa ibang babae. Bukod sa babaeng kinalakan niya ay sobrang sakit. Mabuti nilang din nagkasundo kagad ng dalawa nung una ko silang pinakilala bilang magkapatid. Si Daddy. Narinig ko namang tanong ni Amiel out of nowhere.
How about him? Do you love him, Mommy? Because Daddy loves you so much that made Mommy Athena left. Di ko alam ang isasagot ko sa anak ko. Baby, tayong nasambit ko na lamang. Di ko alam kung paano ko sasabing mahal na mahal ko ang ama nila. Hindi niya iisiping sinira kong relasyon ng kinalakihan niyang pamilya. It's okay, Mommy. Mommy Athena said it's about love. You're doing something because of love, and I am made because of love. And you are my real mommy, and Daddy is my father. Then you made me because you love each other. Right, Mommy? Marahan itong sambit na kinangiti ko. Athena is such a great person, and I still feel sorry about what I've done to her and Adriella before. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa kanya. Hindi ko nga siya ulit nakaharap at nakakausap. Yes, baby, we made you because of love. Inaplos ni Amiel ang tiyan ko. Is this our new baby brother, Mommy? No, Kuya. It's our baby sister. Mama promised me to give me a baby sister on my birthday. Narinig kong singit ni Adriella. Di ko alam kung matatawa ako dahil mukhang magkakagulo silang dalawa kung ano bang gender na magiging kapatid nila. Pero natutuwa ako having this cute conversation with my kids. But I want a little brother. Pagpapumilit naman ni Amiel. Nakita kong pagsimangot ni Adriella. Mama! Tili nito. Ganyan si Adriella kapag sinasalungat ang gusto niya. She will just shout out of frustration dahil niya naman alam ang sasabihin. Enough you two. Napalingon ako sa gawin ng pinanggalingan ng boses. It's Adriel. Nakaayos na to, nakaligo na at nakapagpalit ng damit. At ang pogi niya sa pares ng damit na suot niya. Just a simple white shirt na bakat ang muscles niya at khaki shorts. Umupo ito sa karap na upuan namin ng mga bata. Papa! Sambit ni Adriella sabay alis sa tabi ko at lipat kay Adriel. Salawahang anak. Kapag boy ang magiging kapatid niyo, then Mommy and I will make a baby sister for you, darling. Napakunot noo ako sa sinabing yun kay Adriella. Wow, para desisyon. Really, Papa? I will still have a baby sister? Yay! At tumalon-talon sa tuwa si Adriella habang ako'y nagpupuyo sa inis kay Adriel. I am cursing him for saying that thing to Adriella. Mabilis pa naman magtiwala ang bata. Aasa-taasa siya panigurado, kaya wala akong choice kundi gawin ang sinasabi ni Adriel. Nag-aasaran lang sina Adriel at ang mga bata, nang maya-maya may pumasok na batang babae sa may salas. A cute, beautiful girl. May parang nyebeng balat ito dahil sa kaputian at kulot na hanggang balikat na buhok. Kaedad lang to ni Amiel, but I think, and I know the kid is so much. Hoy, Amiel, pangit. Bulalas ito. Felipa! Sambet ni Adriel at lumapit sa batang babae. Anak ni Carlos, and she looks furious while staring at my son. Anong ginawa mo kay Felipa, Amiel? Tanong ko. Umiling ng ito at ngumisi sa gawin ni Felipa. I just kissed her, Mommy. Bagyang nanlaki ang mata ko sa sinabi niya habang natawa lang si Adriel sa narinig. Good job, son. She's a pretty girl. Mana ka talaga sa akin. Tinignan ko si Adriel ng masama. He is tolerating our son about this matter. Of course, Dad. Ayaw niya kasi tumigil kakasalita kanina kaya inalikan ko siya, sabay uwi dito sa bahay. Tatawagin niya daw kasi ang papa niya at isusumbong ako. At mas lalo ako nagulat sa sinabi niya, lalo pa nang marinig kong muli ang boses na nasa bandang likuran ko. Rosana! Carlos! Sambit ko sabay marahang napatayo. Hindi ko inaasahan ang pagyakap niya sa akin. I missed you. At tinalikan niya ako. Sa aking pisngi. Naramdaman ko ang pagtayo ni Adriel sa kanyang kinaupuan. He is about to attack Carlos nang hinawakan ko siya sa kanyang braso at umiling. Napansin ko pa ang pagporma ng kamao niya. Tinignan ko siya at umismid. He is jealous, I can tell, pero wala namang dapat ikaselos. It's just Carlos. Yes, Carlos de Guzman is in the house. Once, my friend, dapat ipapakasal sa akin ni Mama to keep the Hacienda Santiago to us. Inawakan ko naman ang kamao ni Adriel to calm him down. Adriel? Si Carlos de Guzman ang pala. Carlos, si Adriel Monteverde. Pakilala ko sa kanilang dalawa. Carlos smiled and offered a handshake. Kahit ramdam ko ang pagkadisgusto ni Adriel, tatanggapin ko yon. At nagiging professional naman ito to accept that. You see, I got to come here when my daughter Felipa told me that your son kissed her. Malumanin na wika nito sa akin pero sumulyap din kay Adriel. I can sense a protective instinct of a father from Carlos. Naramdaman ko rin kasi yan kay Adriel noong nakita ko nakikipaglaro sa mga batang lalaki si Adriela. Napatingin ako, sa lilipan si Amiel na nasa tabi ko at seryoso nakatingin kay Carlos. Lalo pa nang sulyapan siya ni Carlos. I am sorry for the bad behavior my son did to Felipa, Carlos.
Nahihiya akong tugon. Kasi naman I did not expect this to happen. At sa lahat naman kasing hahalikan ng makulit kong anak pa ni Carlos. Halos 7 taon na rin kaming hindi nagkikita. Simula nang maitubos ko sa kamay niya ang hasyenda, hindi na kami nagkaroon pa ng chance sa makapag-usap tungkol sa mga nangyayari noon sa pagitan ng mga pamilya namin. He is a good friend to me. Not until nasangkot ang pamilya niya sa sindikato at halos hintakutan ng angka na rito sa Batangas. Iniwasan niya ako hanggang kailan ko magpuntang Amerika noon to finish my degree. 1 taon kaming di nagkita at nag-ausap, pero may mga balita akong nalaman na nagpasama sa imahe ng mga de Guzman para sa akin. Lalo nang umuwi ako dahil namatay si Daddy, nalaman ko na kasangla palang hasyenda kay Carlos. Mas nagalit ako dahil akala ko nilinlang niya lang si Daddy to get our land and to get me. Di naman lingid sa kalaman ko na mahal ako ni Carlos kahit nung bata pa lang kami. But I don't feel the same. Kaya nang mas pinili ko maging baby maker ni Adriel para masalba ang hasyenda at maisalba ako sa pagpapakasal sa kanya. Sorry po, Tito, but I don't feel sorry at all for kissing Felipa. Napasingap ako sa sinabi ni Amiel. Napatawa si Carlos habang tahimik lang si Adriel. Ginulo ni Carlos ang buhok ng anak ko at muling tumingin sa akin. I like your son, Rosana. He's a brave man to say that to me. Mukhang mana sa kanyang ama. Napangiti ako ng alanganin. Anyway, can I have a word with you, Rosana? Sambit nito pero nakatingin kay Adriel. Tumango ako. Sure, sa veranda tayo mag-usap. Tumango naman to at nilingon ng kanyang anak. Felipa, maglaro muna kayo ni Adriel at ni Amiel, okay? But no kissing. Paalala pa nito sa mga bata na kinatawa ko. Daddy! Bulalas ni Felipa, tinila si Adriela palabas ng mansyon. Sumunod sa kanila si Amiel. Sumalap ako kay Adriel na tiling nakatayo sa tabi ko. Mag-uusap lang kami ni Carlos, Gab. Paalam ko sa kanya. I don't need to but I have to. Baka nung isipin na naman ni Adriel, bigyan niya naman ng kahulugan to. Tinignan niya ako tinilikan sa labi sa harap mismo ni Carlos pero hindi ako nahiya. Tumugon pa nga ako sa bawat paggalaw ng labi niya. Natigil lang kami nang tumikhim si Carlos. I trust you, Rosana. O siya, maglalaba lang ako. Paalam pa nito at dinampian ako ng halik bago umalis sa harap namin ni Carlos. And I know nagpipigil ang tawa si Carlos dahil sa narinig nito. Tinignan ko siya ng masama. Kung hindi mo pa itatawa yan, panigurado, lalabas na naman yan sa puwet mo. Wika ko sa kanya. Kinatawa niya lang talaga. At para nanumbalik lahat ng alaala na magkaibigan pa kaming dalawa. Seriously, Rosana? Andirito kami sa veranda habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. What? Turan ko. Inutusan mo si Adriel Monteverde na maglaba? Natatawa pa rin itong tanong. Napangiti naman ako. At wala siyang choice but to do it. Dahil kung hindi, magagalit ako sa kanya at di ko siya papansinin. Oo, bakit? Di ba pinaglalabas si Flora noon? Balik tanong ko na nagpabago ng aura ni Carlos. He's still in pain of losing her. Sorry and condolence, Carlos. Di mo lang ako nakapunta sa burol ni Flora. Malungkot kong turan. No, it's okay. Ang hirap lang. Ang daya ni Flora. Iniwan niya kagad kami ng anak namin. Di ko alam kung saan magsisimula. I love her so much at pakiramdam ko, hindi yun ay paramdam sa kanya ng lubusan. Hindi ko na mapigilang lumuha. Flora is a good friend to me. Kaso bigla siyang umiwas sa akin, lalo pa nang kumalat ang balitang ikakasal ako kay Carlos. And from that moment, na-realize kong mahal niya pala si Carlos. Isa rin sigurong dahilan na pumigil sa akin para pakasalan siya dahil sa bagay na yun. Well, hindi naman nasayang dahil balitaan ko na lang. Kinasal pala sila sa ibang bansa a year after na hindi natuloy ang pagpapakasal ko sa kanya. Nagkaanak sila, si Felipa. Doon namuhay at huling balita ko na lang nagpakamatay niya 6 months ago na nagdahilan para umuwi sila dito mag-ama kasama ng bangkay ni Flora. I know Flora is now happy kung nasan man siya ngayon and I'm sure binabantayan kayong dalawa ni Felipa. Maiba nga tayo, Rosana. Bakit hindi ka pa nagpapakasal? Biglang pag-iiba niya ng topic. Ha? Hindi ko inaasahan ang pagtatanong niya sa bagay na yun. Anak naman na si Monteverde, diba? How did he... Paano mo nalaman? Di makapaniwalang tanong ko. I know everything about you, Rosana. Bagang nanlaki ang mata ko sa akin nalaman. Carlos, hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Kung alam niyang lahat din pati pala ang pagiging... Somehow knowing the truth about you, why you did not want to get married to me before made me mad at you. Choosing a wrong affair than being with me that promises you no harm. And just wanted to love you with all my heart. Fuck that, Rosana. Sobrang sama ng loob ko. Not because I hate you that much, pero nag-alala ako para sa'yo. Para sa pangarap mong magkaroon ng masaya at malaking pamilya.
Di ako nakapagsalita, hindi dahil nahihiya ako sa kanya, kundi sadyang wala akong masabi. But now I know kung bakit mas pinili mo siya over me. Kung bakit mas pinili mong magmahal ng taong kasal na noon, kahit masasaktan ka lang. Now I got answers just by looking at Adriel Monteverde. Kanina habang may purong pagmamahal kanyang tinitingnan. He loves you purely, Rosana. Handa siyang isakripisyong lahat ng meron siya just to be with you. Di ko napigilang maluha sa sinabi ni Carlos. Hindi lang naging magandang simula niyo, but I think now is the right time to start the happily ever after for your love that started in the wrong way. Magpakasal na kayo, Rosana. And with that, di ko napigilang mapayakap sa kanya. Carlos will always be the kuya that I never got to have. Athena's POV. So you are the ex-wife. Napalingon ako sa nagsalita. Di ko kilala pero ang gwapo. Sinundan ko ang galaw nito nang kumuha siya ng glass of apple juice. Di ako nakapagsalita kasi baka hindi akong kausap nito. Kaya pinagpatuloy ko ang pagsubo ng malos habang sinasawsaw sa chocolate fountain. Andito ako ngayon sa Hacienda Santiago attending the party of Adriela's 5th birthday. Sinabay ako kina Fernando at ang fiancé niya. That's why it leaves me no choice but to go. Magandang pagkakayos ng lugar. So magical. Para nasa isang paraiso. Nakakaluwag ng damdamin at nakakawala ng stress. Lalo na sa kids area kung saan may bagay na gawa sa candy. At dito nga ako pumirme kaya hindi pa ako nakakausap si Rosana at Adriel and the others. Mamaya na ako pupunta sa gawa nila kapag naumay na ako sa mallows and chocolates. Bakit nandirito ka? Nakunot ang noo ko at napatingin sa taong tumabi sa akin and it's him again, staying in this candy house. Wika nitong muli. Tinuro ang sarili ko habang nakatingin sa kanya. Ako bang kausap mo? Napatawa to sa tanong ko. Bakit? Mali ko ba kung di akong kausap niya? Pero kung sa bagay kami ng adult dito sa area na to, so maybe ako nga. Silly ex-wife. Oo! Ikaw ang kanina ko pang kinakausap pero hindi mo lang nagsasalita. So I thought you're just mesmerized by my handsomeness and that made you speechless. At ako natawa sa kahambugan niya. Oh well, pogi naman talaga to. Pero ang makasamukha ng atensyon ko ay sinasabi niyang ex-wife. He knows me. Who are you? Oh, silly me. Carlos de Guzman is the name and you are? Athena. Athena Navarro. At tinanggap ang pakikipagkamay nito. So you are the ex-wife? Napakulot na ako dahil narinig ko na naman ang tanong niya kanina. Kala ko na mali lang ako ng dinig but it seems he really knows me. Pardon? Balik tanong ko just to make sure. Ikaw ba ang ex-wife ni Adriel Monteverde? He asked again with clarity. Yeah, how did you know? Tanong ko rin sa kanya. I just know things that interest me. Simpleng tura nito. Daddy! Si isang magandang babae. Nakatingin sa akin. Ngumiti pa rin ako sa kanya but then inirapan niya ako. Binuhat siya, tinilikan sa noo ng lalaki. And I get it, may anak na siya. So maybe may asawa na rin. Napakibit balikat na lang ako. Sayang. Don't get me wrong, lady. I am a widowed man. Napakulot ako sa sinabi niya. Who is she? Tinignan ko ang anak niya. Nung nagtanong ito ng maldita sa tatay niya, Athena Navarro, your soon-to-be stepmom. At gusto ko matawa sa naging reaksyon nito. She punched her father's shoulder na kinatawan ng tatay niya. Put me down, Daddy. I'm not Cinderella to have a stepmom, you wicked witch. Sigaw nito sabay irap sa akin at kumalipas ang takbo. Di ko napigilang mapatawa. You get the hell out of my daughter, Athena. Nakitawang sambit na rin ni Carlos habang tinitingnan ng anak niya. Nakaupo sa isang bench. Nakatingin na masama sa amin or perhaps sa akin. What's her name? Tanong ko out of curiosity. Felipa. Maikling sagot niya na kinatango ko lamang. What a nice name. Papuri ko. Niyaya niya akong pumunta na kami sa gawin nila Rosana. Rosana's POV. I am so sorry. Sambit ko at napayo ko. I really wanted to say that thing to her since then, kaya niyaya ko siyang magkausap kami dito sa garden. Medyo malayo sa party ngayon. Habang ramdam ko pa rin ang guilt sa puso ko, panigurado, hindi ko rin kakayaning piling makasama si Adriel, kahit sinabi ng lahat na okay lang, na ayos lang. That's why I wanted disclosure with Athena. I hate you, Rosana. Napatingin ako sa kanya. I deserve that. Oo, deserve ko naman lahat ng galit at sumpa niya sa akin because of what I have done to her. I've been a bad bitch and friend to her. Gusto kitang sapunutan. Sampalin ngayon, kaso buntis ka. Malditang sambit ito sabay tingin sa tiyan ko. Saktan mo na lang ako kapag nakapanganak na ako. Seryosong tugon ko naman sa kanya. Biglang tumahimik ang paligid. Tila may dumang anghel sa gawin namin.
Nagkatinginan kami, sabay tawa siya at sumeryoso ulit. No, I won't do that. Nasaktan talaga ako dahil sa ginawa niya ni Adriel. Sino ba namang hindi, di ba? You ruined my happily ever after, Rosanna. Adriel is all I got. I love him with all my heart. We love each other not until you came to his life and started questioning himself what really love is all about. May tumulong luha sa mata niya na nakaganya namang pinunasan. Napayuko na lang ako. Siguro nga, mahal niya ako pero hindi sapat para manatili siya at piliin ako laban sa'yo. Mahal niya ako pero hindi kasi higit ng pagmamahal na meron siya para sa'yo. We just started from an unrestricted desire, Athena. Sambit ko. But that unrestricted desires we felt for each other would have not happened if you're not attracted to one another. Attraction is a temporary love, Rosanna, but in your case it grew to be permanent attraction, which is called love. Do you get it? She explained. Adriel loves me no matter what, like how I love him to let him go. He loves you so much to the extent na hindi niya na dapat pang sabihin sa akin dahil nararamdaman ko na. His unexplainable love for you made me give up on him, Rosanna. Dahil kung may pagmamahal siya sa akin, ipaglalaban ko siya. Pero wala. Bumalik man siya sa'yo o hindi, maghihiwalay pa rin kami. Di ko alam ang sasabihin ko kaya't niyakap ko na lang siya and she hugged me back. Be happy, Rosanna. Maging masaya ka kasama siya at ng mga anak ninyo dahil pinapatawad na kita. Si Adriel matagal ko na siyang napatawad dahil nakapag-usap na rin kami bago ang finality ng annulment namin. It still hurts but then I will surely heal in no time. Thank you, Athena. So everything is now going alright, Rosanna. Napalingon ako sa taong nagsalita sa aking likuran. Sophia? I blurted out. Nagtaas kilay ito and rolled her eyes at me. Kaya't napangiti ako at marahang naglakad sa gawin niya. Kaso napansin niya yatang medyo nahirapan ako maglakad dahil sa rakay ng tiyan ko. Stop! Ako na nalapit, Rosanna. I miss you, Sophia. At nagyakapan kami. Matagal din siyang nawala sa buhay namin, Adriela. Na ibang bansa kasi to. And now she's back. Buntis ka na naman. Di ba sabi ko? Heist, pasalamat ka na lang talaga at mahal ka ng sexy devil na Monteverde na yon, ha? Puna pa nito sabay ismed. You've been away for so long. Kamusta ka, Sophia? Ilang buwan lang naman akong nawala, Rosanna, but I'm fine. Somehow okay na. Walang emosyong sagot nito. Napasimangot ako. O, wag kang masimangot dyan. Baka makuha pa ng inaanak ko. Dugtong na sabi pa niya sabay hawak sa malaking tiyan ko. Ngumiti ako kapag ganyan si Sophia. Ibig sabihin ayaw ng topic namin. Kaya hindi ko na siya pipiliti magkwento. Kung sa bagay magkukwento naman yan kapag gusto niya na. Oo na, hindi na ako magtatanong pa pero natigil ako sa aking sasabihin na biglang namatay ang ilaw sa buong hasyenda. What's happening? Napahawak ako na mahigpit kay Sophia dahil medyo nakakaramdam ako ng pag-aalala. Sophia, my kids! Tayong nasabi ko na lamang. Nakaramdam ako nang hinawakan ako ni Sophia at inalalayang maglakad. Calm down, Rosanna. Baka may nasira lang na kung ano sa breaker ng kuryente dito. Pero babalik na tayo sa garden. Sambit ito na kinatango ko bilang pagsang-ayon. Marahan naming tinatahak ang garden kung saan nandoroon ginaganap ang piging sa asyenda. Bakit walang mga tao? Nasaan sila? Nagtatakang tanong ko kay Sophia habang napansin ko walang katao-tao sa loob ng mansyon. Baka nagtipon-tipon sila sa labas, sa garden para mas ligtas sila sa lahat habang di pa bumabalik ang kuryente. Napatango ako sa sinabi niya. Oh, tama naman. Palabas na kami ng mansyon. Malapit na kami sa may pintuan ng medyo may narinig na akong mga kaluskos. Pero dahil sa sobrang dilim, hindi ko tumatanaw. At nang makarating na kami sa may pintuan palabas kung saan pahakbang na kami pababa sa garden, parang isang magical moment naman ang nangyari nang biglang umilaw ang dinaraanan namin ni Sophia. Punong Christmas light sa magkabilang gilid ng hawakan ng hagdan. Bawat paghakbang namin siya namang pag-ilaw ng bawat puno't halaman sa garden, pa isa-isa. Hanggang matanaw ko na si Mommy, sina Avi at Engineer Primo, kasama ng mga anak nila. Sina Carlos at Athena kasama si Felipa, Fernando at ang fiancé niya, ang magulang at ang ni Gabriel. Pero hindi pa ganun kaliwanag para makita kong lahat na nasa paligid at ang mga taong bisita namin. At nang di ko pa nakikita sina Adriel at ang mga anak namin. Nakaramdam ako ng kung anong kaba, takot, pag-aalala. Ewan, naghalo-halo ng emosyon ko. Nagtaka ako na mapatanaw akong muli sa mga taong nasa paligid at nakangiti silang lahat sa akin. Kaya't napatay na ako kay Sophia. Inalalayan pa rin ako sa pagbaba. May kataasan kasi ang mansyon kaya maraming hakbang ang hagdan pababa sa garden. Ano nangyayari? Mahinang tanong ko pero naka-poker face lang ito at nagkibit balikat. Ewan ko.
5 hakbang lang nang bitawan na ako ni Sofia. Tumingin to sa akin. Ngumiti at mabilis na bumaba patungo sa kinaroroonan ng lahat. Kaya ako na lang naiwan dito sa aking pwesto. Pahakbang na rin sana ako nang biglang may tumugtog na music. From this moment on, a male version. No, hindi lang basta male version kung sinong sikat na singer, but it's no other than the man who got my heart and the father of my children, Adriel Monteverde. Aramdam ko ang bawat pagbigkas ng lyrics ng kanta habang tugmang-tugma sa ritmo nito. My dreams came true because of you. Tsaka lumabas mula sa kanyang likuran ang dalawa naming anak, sina Amiar at Adriela, kasabay ng biglang pagliwanag ng buong paligid. Nakangiti ang mga ito habang kapit na kapit sa lilayan ng polo ni Adriel. From this moment, as long as I live, I will love you, I promise you this. And from that moment, napaluhan na lang ako. Di na ako nakalikha ng ano pang galaw. Di na ako nakakbang pababa dahil napako na ako sa akin ng kinatatayuan at ang mga tingin ko kay Adriel at sa mga anak namin. Walang mapagsidla ng sobrang kagalakang nararamdaman ko ngayon, lalo pa nang humakbang palapit sa akin ng aking mga anghel. Niyakap nila ako and whispered, "We love you so much, Mommy." Inalalayan nila akong bumaba sa 4 na hakbang pang natitira para marating ang kinaroroonan ni Adriel. Kumakanta pa rin to at napayuko ako para tingnan pinakahuling baitang ng hagdan. Napangiti akong abot tenga ng pag-angat ko ng aking tingin, siyang pagluhod ni Adriel sa aking harapan. What is he doing? Bulong ko sa aking sarili. At ganoon na lang ihiyawan ng lahat ng taong nakapaligid sa amin nang maglabas to ng isang red small box. Oh my God! Napatakip ako sa aking bibig. Tumigil to sa pagkanta at naging instrumental version na lamang ang tugtog. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang anytime lalabas na lang to mula sa loob ng aking dibdib. Dagdagan pa ng walang humpay na pagtulo ng aking luha dahil sa sobrang sayang nararamdaman ko ngayon. Nakita ko ang daang-daang pagbukas ni Abriel ng hawak niyang kahon and it shows a shining, shimmering diamond ring. Biglang tumahimik ang lahat. Tanging ang tumutugtog na lamang na musikang nagbibigay ingay sa paligid. Shit! Sambit ni Adriel na natatawang lahat dahil halatang kabado to. And then, he smiled. Kaya ngumiti rin ako sa kanya habang yakap ko magkabilang kamay kong aking 2 anak. Bumuntong hininga siya. Rosana Santiago, mother of my children, the woman I love the most. Will you marry me? Sasagot sana ako nang bigla akong hawakan sa aking tiyan. Nakakulot daw ako siyang tinignan. Ow! I think... Rosana, are you not going to say yes? Narinig kong mautal-utal pang tanong niya sa akin. Pero, ang sakit na. No, I mean, hindi. Shit! Tumayo siya sa pagkakaluhod. Narinig kong pagsinghap ng mga tao na sa aming paligid. Humakbang to palayo sa akin pero napasigaw na lang ako sa sobrang sakit na nagpatigil sa kanya. Daddy, humihi si Mommy. My water bag just broke. Narinig ko na lamang ang tili ni Adriela at bago pa ako mawalan ng malay at bumagsak naramdaman ko ng pagkakasalo sa akin ni Adriel. Ngumiti ako sa kanya at yumakap sa kanyang leeg and kissed him full of love. At tumugon naman siya pero pinutol kong aming halik at sinagot ng tanong niya kanina. Yes, Adriel, I will marry you. Third person's POV. Agad sinugod si Rosana sa ospital. Sinakay sa stretcher habang nakasunod lang si Adriel sa kanila. Naiwan si Adriel sa labas ng delivery room at kinakabahan dahil sa star section ng gagawin kay Rosana dahil wala na tong malay at kailangan ng mailabas ng bata dahil pumutok na rin ang water bag niya. Sumaglit naman si Adriel sa chapel ng ospital para ipagdasal ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Diyos ko, alam ko marami ako nagawang kasalanan sa inyo at sa aking kapwa. Alam ko hindi ko deserve humingi ng tulong at gabay sa inyo. Hindi ako karapat-dapat sa awa ninyo ngunit pakiusap po. Sana gabay ninyong mag-ina ko. Iligtas sa pakanganak si Rosana. Mahal na mahal ko po siya at ang mga anak namin. Dasal ni Adriel. Hindi yan napigilang mapaluhada sa emosyong nararamdaman sa mga oras na to. Mariman po ang simula ng aming pag-iibigan. Mari po sa mata ng tao at sa mata ninyong naging relasyon namin noon. Pero sana po makita nyo pa rin na wala naging mali sa pag-ibig naming naramdaman. Siguro kung maliman yun na yung oras, ang panahon at pagkakataong meron kami noon. Kaya ngayong tama na po ang lahat sa buhay namin. Sapat at wagas ang pagmamahal sa isa't isa. Tamang panahon at pagkakataon para mabuo ang aming pamilya. Maging masaya. Sana po'y walang mangyaring masama kay Rosana at sa baby Rafael namin. This is the beginning of our unending love for each other. Kaya po sana wag niyong hahayaan na magwakas na lamang tong bigla. Nagsisimula pa lamang kami. Hayaan niyo po at may papakita namin sa inyong pagmamahal namin na nabuuman sa maling panahon noon. Na itama na namin ngayon. And that we deserve this love.
Hindi namin mabubura ang kamali ang aming nagawa, ngunit tanda namin itong gamitin para mas lalong mapatibay ang aming pagsasama, ang aming pamilya. Pero kahit ano man siguro mangyari ngayon, bukal sa loob ko pong tatanggapin. If that's meant to be, then let it be. Maraming salamat po sa pakikinig sa akin, Panginoon. Tumagal ng ilang minuto si Adriel sa chapel hanggang maisipang bumalik sa waiting area sa labas ng delivery room. Visible sa mukha ng mga ito ang sobrang pag-aalala para sa kaligtasan ni Rosana at ng baby sa sinapupunan niya. Kamusta ng anak ko, Adriel? Tanong ng ina ni Rosana. Hindi pa po lumalabas ang doktor, pero ang sabi niya kanina magsisi-section daw si Rosana. Dalula pa rin siyang mare nang dumating kami dahil pumutok na rin ang panabigan kaya kailangan mailabas ang baby. Lahat naghihintay sa paglabas ng doktor at sa kalagayan ni Rosana at ng baby. Everyone is praying for the success of operation but biglang bumukas ang pinto ng delivery room. Lahat parang slow motion para kay Adriel. Lumabas ang doktora. Tulak ng 2 nurse ang higaan, kung saan tulak ang walang malay pa rin na si Rosana, at isang nurse ang nagtutulak ng crib, kung saan naroon ang bagong silang na baby boy named Rafael. May sayang lumapit ang lahat kay baby Rafael, habang may kabang lumapit sa Adriel sa natutulog pa ring fiancé. Kamusta po ang asawa at ang anak ko? Mahina pero puno ng kabang tanong ni Adriel. Niyaya ng doktor si Adriel gumilid sandali para makadaan ang higaan ni Rosana at mailagay ito sa isang pribadong silid. The baby was fine, healthy and no trace of complications. But for your wife, Mr. Monteverde, she might die. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Adriel. Lumingon siya sa gawin ni Rosana at napatulong kanyang luha. Napakuyom ang kanyang kamao. Why? You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. Adriel's POV. It's been 2 weeks, but it feels like 1,000 years already, Rosana. My dearest and forever love. She's still in coma, but I put all my trust, love, and hope for her na magigising din siya. After her CS delivery, she was diagnosed of postpartum preeclampsia coma, a rare condition that can happen after childbirth. Occurs when you have high blood pressure and excess protein in your urine. It develops during pregnancy and typically resolves with the birth of the baby. But for Rosana's case, hindi siya naging gising after nilabas ang baby namin. Sabi ng doktor, she might die kung hindi mo monitor ang vitals, lalo't comatose ito. Ilang beses din siyang inatake sa puso habang in coma, pero dahil hindi ko siya iniwan, kaya nakakatawag agad ako ng doktor. Ayokong sumuko, ayoko siyang bitawan. Di ako nawawalan ng pag-asa para sa aming dalawa, para sa mga anak namin, para sa pamilya. Magigising siya and I believe in her. Di niya ako iiwan at ang mga anak namin. Not now. Not tomorrow. Never. Mahal niya ako. Mahal niya kami. At kung mawawala siya sa mundong to, sisiguraduhin kong sabay kami. And not with a stupid cryptic disease, but because of our old age. Makikita pa namin magkaroon ng masaya at buong pamilyang mga anak namin. At makakasama ang mga apo namin. I believe in God's will and right timing. Iniya sa akin kukunin si Rosana. Not yet. I am sure with that. Talanda akong ipaglaban siya kahit sa kamatayan pa ang maging kalaban ko. I will conquer God of death for her and for us to be together forever in each other's arms. And today, pinili kong maikasal sa kanya. To be tied with her for a lifetime by a rope of our unrestricted desires. Turn to our undying love for each other with a veil of God's blessing to us. Are you ready, Gabriel? Napalingon ako sa taong tumapik ng balikat ko at nagsalita sa aking tabi. It's Primotivo, ang supportive kong pinsan. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Napatingin ako sa mga taong nakapaligid sa amin. Nandito kami sa rooftop ng ospital kung saan may garden, puro ng berdeng halaman at makukuring na bulaklak. Nakatingin ang mga pasyente kasama ng mga kamag-anak nila, nurses at doctors na naging saksi na yata sa kung paano ko alagaan si Rosana sa loob ng 2 linggong in coma to. Nakapaligid sa gawin ng hinigaan ni Rosana ang aming mga anak, pamilya, kamag-anakan, malapit na kaibigan. Nag-umpisang tumugtog ang kantang napili ko para sa aming love story, habang daan-daan na rin akong humahakbang papalapit sa kanya. Now playing, From This Moment On, You're Still the One by Caleb and Kelsey. From this moment, life has begun. From this moment, you are the ones. Right beside you is where I belong. From this moment on. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have looked a long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us, holding on. We're still together, still going strong. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start.
You and I will never be apart. My dreams came true because of you. Di ko mapigilang maluha, but I'm happy and contented with the love I have for Rosanna. Narating ko rin ang gawin niya, and stand beside her, hold her hand. Mahimbing pa rin tong natutulog, para siyang anghel, sleeping so peacefully. Napakaganda niya sa white wedding dress. She is like a real princess. Our wedding is not the usual type na groom ang naghihintay sa harap ng altar. It's more like a fairy tale kung saan ang Prince Charming ang makakakita sa isang napakagandang prinsesa na mahimbing natutulog sa gitna ng kagubatan. Lalapitan to at halikan sa labi. Magigising because of true love's kiss. I bent over and kissed on her kissable lips. I closed my eyes, feeling the moment that I have with my wife, Rosana Santiago Monteverde, and I heard the priest declared, and they lived happily ever after. Di ko pa rin inaalis ang labi ko sa labi niya, kahit narinig ko ng palakpakan at hiyawan ng mga tao sa aming paligid. Not until napamulat ako when I felt her bite my lower lip, at narinig ko na lang ang mga gulat na reaksyon ng mga tao. She's awake! Rosana's POV. Kailan kaya masasabing tamang isang pag-ibig? Sambit ko sa aking sarili. Nagmamahal tayo because we just felt it, no matter what the consequences are. Napatingin ako sa nagsalita. It's Aviana Alarcon. I smiled at her. Ngumiti na pabalik sa akin at umupo sa aking tabi. Nandito kami sa La Isla Paraiso, having an intimate vacation together with our families. Actually, kami lang ni na Adriel, Primo at Avi ang nandito ngayon. After a week na magising kasi ako sa pagkakahumatos, nag-decide kaming magbakasyon muna with our kids. Kaya walang specific time o araw kung kailan nagiging tamang isang pag-ibig. Not until maramdaman mo na lang to na tama na palang lahat. Sapat at masaya na kayong dalawa sa buhay na pinili ninyo, which is loving each other to the fullest of what you can give and take, and of course by staying together forever. Dugtong nito, bago pa ako makapagsalita. Napangiti ako sa sinabi niya habang na-fix ang tingin ko sa kalmadong asul na karagatan. Masaya ka ba kay Primo, Avi? Natanong ko na lamang, kahit obvious naman ang sagot sa aking tanong. Kitang-kita kong kistap ng mata niya habang nakangiting nakarap sa akin. I gave up everything that I have just to be with him. My career, my scripted back life then, because of the unscripted emotions that I suddenly felt towards him, which is pure and true love that I have never felt before. I unexpectedly met him. That made me the happiest and contented woman alive, just being with him and our children. Napatango ko at muling napangiti, dahil sa simple, ngunit napaka-sentimental na tugon ni Avi sa akin. Bakit ikaw? Are you not happy being with Adriel? Nakakunot noong tanong nito sa akin. Marahan akong umiling. Sobrang saya ko nga eh. Na halos parang it's too good to be true. Alam mo yon, it feels like a dream. Natatakot ako baka bigla na lang may gumising sa akin. Sa napakagandang panaginip ito. Sagot ko sa kanya. Naramdaman ko ang biglang pagyakap ni Avi sa akin. Di ko alam pero napaluhan na lamang ako. Dahil siguro sa saya at sa takot na nararamdaman ko ngayon. Saya dahil nalagpasan na namin ni Adriel ang mga komplikasyon sa pagmamahalan namin. That finally we're now free to love each other endlessly. Takot dahil nga sa sobrang sayang nararamdaman ko ngayon. Parang panaginip lang ang lahat. Baka mamaya bigla na lang ako magising. Sa katotohanang pantasya ko lang pala itong lahat. Natatakot din siguro ako. It's because we started so wrong that believing that is not right. So difficult for me to accept it. It's okay to feel that way, Rosanna. Hindi rin kasi madali ang naging takbo ng istoryang pag-ibig ninyo. So many complications, heartaches, and obstacles. Nakasakit pa tayo ng taong walang ibang ginawa kundi ang magmahal lang din naman. But that's how it is. Nangyari na ang mga nangyari. Nagkausap at nagkapatawaran na rin naman kayo ni Athena. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi nga ni Avi. She was right. Nakasakit kami ng isang mabuting tao na hindi deserve masaktan ng ganon para makamit lang ang kaligayang tinatamasa namin ngayon. I am a total fucked up bitch. Naiyak na naman ako and I am so stressed out. I am overthinking that just happened to us so fast. Naramdaman kong pagtakipik na marahan ni Abby sa aking likuran. But just be happy. Kahit mahirap lunukin sa ngayon because of the guilty feelings you have for her, inuman mo lang muna ng maraming tubig para kahit papano mawala ang barat kuminhawang pakiramdam mo. Wala eh. Pinaglaban yung isang maling bagay na sa tingin yung tama ni Adriel at yun ang wagas sa pagmamahal niyo para sa isa't isa kung kaya narating kayo sa puntong ito ng mga buhay ninyo. Nobody's perfect, ika nga. Ang mahalaga may nakakuha tayong aral sa bawat pagkakamali na nagagawa natin para iwasang maulit pa to. Napabuntong hininga ako sa sinabi ko ni Avi.
Naalala ko naging kasal ni Adriel sa ospital habang walang kasiguradahang magigising pa ako. From comatose after giving birth to our baby Rafael, he chose to be married to me. Pinili niya ako mahalin sa punto ng kahinaan ko. Naging matatag siya for me at para sa mga anak namin. He believed that I still wake up to be together with him and with our children. Di siya nawalan ng pag-asa. Di niya ako binitawan sa kadilimang kinasasadlakan ko nung makomatose ako. Siya nagsilbing ilaw ko kaya nakalabas ako sa kadilimang yon at mas piniling imulat ang mata to see him once again and our children. And to bravely face the reality that we chose to live with. Naging kahinaan at lakas namin isa't isa na nagpatibay ng pagmamahalan namin. Niyakap ko pabalik si Avi. Thank you, Avi. Salamat sa pagpapamulat sa akin ng totoong nararamdaman ko. Sa mga bagay na dapat kong tanggapin at kaharapin. Dahil ito ang piniling landas ko at kahit mahirap at nakakatakot. Dahil ramdam ko na ngayon ang sinabi mong you will just felt it. Kaya mo yan, Rosana? I know you are a strong woman. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at tumayo. Let's go back inside. Baka kanina pa nila tayo hinahanap. Tumango ako at tumayo na rin. At naglakad kami pabalik sa mansyon. Kumakanta si Adriel ng opening lyrics ng kahit maputi ng buhok ni Ray Valera. Naramdaman ko ang pagkaplos sa aking buhok at ang pagdampi ng halik sa aking ulo. Napangiti ako at naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nakahiga kasi ako sa kanyang dibdib. Nasa kwarto at nagmumuni-muni nang bigla siyang kumanta. Thanks to Avi and Primo dahil hindi nila ako pag-aalaga sa baby Rafael ngayong gabi para daw magka-babe time kami ni Adriel. Habang si Amel at Adriela na may kasama ng mga pinsan nilang sina Prima at ang kambal na sina Privana at Priovi sa isang kwarto. Nagpatuloy siya sa pagkanta na sinigot ko naman kaya pinisil ko ang ilong ko. Hindi na siguro? Mahal naman. Sambit ito na kinangti ko at inayos ang pwesto ko. Kung kanina nahiga ako sa dibdib niya, ngayon nakaupo na ako sa tiyan niya habang siya'y nakahiga pa rin. Tinignan ko siya habang hawak-hawak ko ang kanyang mga pisngi. Nagsisi ka pa sa pagkakamaling inibig mo ko, Adriel? I suddenly asked out of nowhere. Nakita kong pagsalubong ng kilay niya at paggalaw ng labi nito. Napakurap ako nang alisin niya ang pagkakaharang ng iilang hibla ng buhok ko sa aking mukha. If loving and choosing you were wrong, then I'm willing to be wronged with all my heart, just to be with you, Rosana. Kailanman hindi ako nakaramdam ng anumang pagsisisi na pinili kita dahil mas pagsisisihan ko kung pinakawalan kita noon. I smiled from ear to ear dahil sa sinabi niyang yaon. Yumuko ako to reach his lips and kiss it passionately na tinanguan niya. I stopped kissing him to tell him how much I love him. I love you so much, Adriel. Thank you for choosing bravely to trespass to this restricted heart of mine. Inapos niya ng marahan ng aking pisngi. It's so difficult to resist those unrestricted desires that have held for you, Rosana. Kaya pinasa ko ang pagkakamaling yun para may tamang tunay kong nararamdaman for you. And he kissed me again full of sincerity with his words and love. Matagal ang halik namin at nang maghiwalay ang aming labi, ay siya namang direktang tingin ng aking mga mata. I like your eyes. Hindi ko inaasang marinig kong muli ang mga salitang iyon sa kanya. It's been so long nung una niya sinabi mga katagangin sa akin. Also your nose. It is like a nose of a goddess sculpted by a great sculptor. And then he guided my face palapit sa kanya para madampian ng halik ang aking ilong. Seriously, Gab? Di ko mapigilang ibulalas. Pero ngumiti lang siya sa akin at nagpatuloy sa pagsasalita. And your lips. I'm wanting to taste it over and over again, Rosana. Napapikit ako at napayakap sa kanyang leeg nang idampi niyang labi sa aking labi. And he passionately kissed him again with so much emotions to it. Tinagunan niya rin naman kaagad. Naramdaman ko ang paghaplos ng kanyang malambot, ngunit mainit na palad sa aking leeg, pababa sa aking braso. Napaungol ako. Di ko na malay nagpalit kami ng posisyon at ako na ang unang pumailalim muli sa kanyang mahika. I am now underneath him, naked. Mabilis niyang nahubad ang mga saplot naming dalawa. He is now touching me down there, while kissing and biting my neck down to my nipples, sucking and sipping it like a hungry baby. Napasabunot ako sa kanyang buhok. Adriel! Napuno ng ungol at I love yous namin para sa isa't isa ang buong kwarto, hanggang marating namin ang kanina pang gusto naming marating. A heavenly feeling of releasing our unrestricted desires for each other and turn it into something more meaningful and endless, which are the pure and true love that will bind us forever and ever, that even death cannot torn us apart. Nagsimula man kami sa isang pagkakamali, pero nagtapos naman kami ng tama. Tamang pag-ibig sa tamang tao
at tamang panahon.